Hello ho mga ka-warrior, muli hong nagbabalik ang inyong mangyan na mandirigma. Matagal-tagal nga din ho tayong nawala sa pag-vlog dahil sa sobrang pagka-busy at sa mga naging choices ko sa buhay. Aray ko. Pero ngayon ho mga ka-warrior ay may nag-message ho sa atin para ipa-repaint at repair ang isang maskara na mula pa sa Marinduque. Una ko nga hong napansin ay ang kanyang tenga, kaya naman ho gumamit ako ng epoxy para ho magkaroon ng detalye at ito ho ang naging resulta. After ko nga hong malagyan ng tenga ay niliha ko na ho yung maskara para mas tumikit yung pintura na gagamitin natin mamaya. At dini nga ni ho mga ka-warrior ay nag-prepare na tayo ng primer at syempre ho pipinturahan na natin agad yan. Sa ganitong klase nga ni ho ng trabaho ay huwag natin kakalimutan gumamit ng mask para sa sarili nating safety. Kasi ho medyo matapang yung amoy ng pintura. Gumamit lang ho ako diyan ng airbrush, gawa ho nang sira yung aking airgun. Pero sa paggamit naman po ng airbrush ay ma-adjust nyo naman po yung laki ng buga ng hangin. At syempre ho sa pagpipintura ay dapat nakalagay iyan sa maayos na tungtungan. Ay tigni dini ay muntik nang dumoble ang trabaho. Aray ko. Di bali ho nakatatlong patong ako ng primer dini para humatakpan yung mga imperfectionability. Charis. At habang gumagawa nga ho ako ay bigla naman hong umulan. Eto rin ho talaga yung mahirap kapag nagpipintura ka tuwing umuulan kasi ho namumuti yung pintura. Pero dahil ho malakas tayo ay wala hong makakapigil. Charis. Kaya naman ho pagkatapos ko primeran ay nagsimula naman po ako sa base ng skin. Di bali ho meron na akong mixture na tinimpla ko nung nakaraang taong pa. So ang kulay ho na gagamitin natin ay yung flesh color at yung mixture ko ng burnt sienna. Una ho mga ka-warrior ay hahaluin muna natin iyan bago natin ilagay doon sa ating airbrush. At dahil ho sa malapot yung ating pintura ay hahaluan natin yan ng thinner. So ang purpose ho ng ating thinner din ay para ho mabawasan yung viscosity ng paint. Viscosity? Hang OA. Di bali ho mga ka-warrior, tinakpan ko lang yung nozzle ng ating airbrush para bumalik yung hangin paloob at lumabat Isa ho ito sa mga rason kung bakit nag-iiba yung desisyon ko sa buhay. Napakahirap po kasi mag-voice over lalo na't bulol ka. Aray ko. Dini nga ni ho mga ka-warrior, inispehan ko na ng flesh color yung parti ng mukha. Kasama na ho diyan yung kanyang tenga at yung parti ng baba. Hindi ko na ho sinakop yung buong maskara, gawa ho ng iba naman yung kulay na i-apply natin doon mamaya. At eto na ho yung kanyang resulta after ho ng 3 coating. And after ho ay magpe-prepare naman tayo ng ating pang shading which is yung ating burnt sienna. Same thing ho, hahaluin muna natin iyan bago natin ilagay doon sa ating airbrush. Dini nga ni ho mga ka-warrior ay nag-start na ako mag-shading. Parang naglalagay lang nga ho tayo dini ng contour, parang sa makeup ho baga. Yung ganitong shading mga ka-warrior ay nagki-create ng depth and dimension dun sa maskara natin. At para humamimik yung natural shadows at hindi siya maging mukhang flat, parang ako. Charot. At para ho mas ma-enhance yung details na ating maskara ay magdadagdag ho tayo ng konting black doon sa ating timplang burnt sienna. Mas nagiging mukha ho kasing matapang yung expression ng maskara kapag mas madilim ho siyang tignan. After ho nating mag-shading ay napinturahan ko na rin ho dini yung kanyang mata. Nag-add lang din ho ako ng konting pula para magkaroon din ho siya ng konting buhay. Gumawa lang din ho ako ng improvised paintbrush. Gawa ho ng yung mga brush ko ay parang naglalahong bula. Kung hindi ko ho siya ma-misplace ay natutunaw ho siya gawa ho ng thinner. Sabi? Sa part nga ho na ito mga ka-warrior ay pininturahan ko na ang labi. At sa maskara ho talaga ng mga Moryan mga ka-warrior, mostly ang kulay ng labi ay pula or ganitong kulay. Ito ho ay para mas maging kapansin-pansin ng mga maskara at mas makulay tignan. At dahil ho sa ganitong kulay ay mas nagmumukhang nakakatakot o mabangis ang maskara ng mga Moryon. At dahil sa pagiging makulay ay mas nakakaakit ito ng mga turista. At after ko ho mapinturahan ng mga detalye sa mukha ay napinturahan ko na rin po ng kulay itim yung kanyang korona at patilya. Gumamit ho ako din ng mga ka-warrior ng black paint na flat and para naman ho sa pag-enhance ng design ay gagamit naman ho tayo ng glossy black. Sa glossy black ho ay mas didikit yung ating design which is yung ating gold powder. Lalagyan lang ho natin ng gold yung bawat gilid ng korona at patilya, pati na rin ho yung mga design na nakaukit dito. So ayun na nga ni ho mga ka-warrior, natapos na natin yung maskara at eto na ho yung result ng ating repaint. So nalagyan ko na rin ho ng mga gold powder yung mga details ng design ng maskara para mas mag-pop up siya. At syempre ho, para ma-secure natin lahat ng kulay at lalong-lalo na ho yung ating gold powder, ay tatapkutan natin ito. Gumamit lang ho ako dini ng K92, yun ho ay pang sasakyan, pero good siya sa mga projects na ganito. Dini nga ni ho ay tapos na tayo at syempre ho, meron tayong part 2 para ho sa ating helmet at palong. Kaya naman ho, huwag kakalimutang i-like at share ang video ito para lagi kang updated sa mga bago kong video. Tuloy-tuloy ang laban, tuloy-tuloy ang kwento. See you ho sa next vlog!